Magandang gabi po, magandang hapon, araw, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating ika-35 week 2 na po ng ating prayer and fasting for the nation. So, ngayong araw po na to ay day 10 na po ng ating season na ito. Okay, so good evening po. So, before po tayo mag-start sa ating daily devotion for today, let's all pray po muna. Let's all bow down our heads and feel the presence of our Lord. Lord, Panginoon, Lord God, salamat po, Lord God. Thank you, Lord God, for this day, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God, sa panibagong opportunity, Lord God, sa panibagong chance, Lord God, upang makapakinig, Lord God, ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po, Lord God, dahil sa gawain po ito, Lord God, ay nagpapatuloy po ang gawain na ito, Lord God, at patuloy niyo po na binibless ito, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil sa gawain ito, Lord God, marami po ang napapabago nito, Panginoon. At marami po, Lord God, ang nasasave nitong soul, Lord God. Lord, sa araw na ito, sa gabing ito, Lord God, ng pakikinig namin ng inyong salita, Panginoon, nawa, Lord God, ay gabayan niyo po kami, Panginoon. I-guide niyo po kami, Lord God. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig namin, Lord God, at nawa, Lord God, lahat ng mapakinggan namin, Lord God, ay pumasok, Panginoon, sa aming puso't isipan, Lord God, at hindi lang, Panginoon, sa papasok sa kabilang tainga at lalabas sa kabila, Panginoon. Ngunit, Lord God, ang mapapakinggan namin, Lord God, ay magtatanim, Lord God, at maaani namin ito, Lord God, upang ipamahagi sa iba, Lord God. Lord, i-bless niyo rin po ang mga nakikinig, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Kung sino man po sa aming lahat, Lord God, ang nakakaranas ng silent battles, Panginoon, ang nakakadanas ng pagsubok, problema, trials, iba't ibang uri ng struggles, Panginoon. Nawa, Lord God, naniniwala ako, Lord God, na ma-overcome mo yun, Panginoon, dahil Lord God, ikaw ang aming Diyos ngayon at magpakilanman, Panginoon. Lord, tunay nga, Lord God, na hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa kabutihan mo sa buhay namin, Lord God, magmula nung kami pa, nagsisimula pa lamang kami, Lord God, sa aming Christian journey, Lord God. Nandiyan ka na, Panginoon. Salamat po, Lord God, at again po, Lord God, i-guide niyo po ang bawat isa sa mga kanilang responsibilities, sa kanilang mga tatapusing gawain, Panginoon, sa mga pupuntahan nila, Lord God. Ikaw po ang gumabay at magproteksyon sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord God, for all the blessings, for everything, Lord God, na ginagawa niyo po sa amin lahat, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. So, uh, good evening po ulit sa ating lahat. So, ang topic po natin for this season ay my unforgettable experience in witnessing for Christ. So, ito po yung pag-share natin ng gospel, ng word of God, sharing Jesus to others, di ba? So, bago po tayo magsimula, meron po akong i-share sa inyo na Bible verse from Mark 16 verse 15. Sabi po dito, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." So para po ito po yung verse ito parang yung verse po na to is yung verse sa Matthew 28 verse 19 to 20, yung go therefore and make disciples. So para pong yung verse na yun ay yung verse sa Mark 16 verse 15. Kasi ang sabi po dito, go, 'di ba? Para pong inutusan tayo ng Panginoon na go into all the world and preach the gospel to all creation. So it is our mission, it is our responsibility to preach the gospel to all creation. Diba? So, ano pa nga mo, first of all, ato nga po muna yung gospel, diba? Kasi madalas natin naririnig yung gospel. I-share mo naman yung gospel, ganito ganyan. Naririnig natin yung gospel sa iba't ibang discussion, iba't ibang situation. Pero
let's first identify kung ano nga ba muna yung gospel, di ba? Yung gospel na sinasabi natin. Sabi po dito, yung gospel po is good news. Okay? So, ang meaning po ng gospel sa ibang word, sa ibang English word ay good news, 'di ba? Mabuting salita, mabuting balita, 'di ba? Meron 'di ba meron po tayong Bible na mabuting balita, Biblia. Okay? So ayun po yung gospel. It means good news, 'di ba? So, bago ko po i-share sa inyo yung tips on how to effectively start to share Jesus with others, I just wanna share my experience po in sharing Jesus. So, I grew up po kasi sa church. So, pinanganak po ako na sa church na talaga. Yung mga parents ko, si mami, nasa church na sila nung pinanganak ako, 'di ba? And buong buhay ko nakakarinig ako ng mga preach, ng mga salita galing sa mga pastors, leaders, at sa iba't ibang tao. So, dati, syempre nung bata ako, hindi ko pa siya maintindihan masyado kasi ano ba 'to, 'di ba? Kasi syempre po 'pag bata, 'di ba, hindi pa natin alam yung may mga malalalim kasi na term, 'di ba, sa sa Bible. So, hindi pa during that time, hindi ko pa yun naiintindihan. Pero habang as time goes by, naiintindihan ko na. So, now I'm 14 and masasabi ko naman na naiintindihan ko na yung mga preach and naiintindihan ko na kung sino nga ba si Jesus sa buhay ko. 'Di ba? So, i-share ko lang po yung dalawang experience ko sa pag-share kay Jesus. So, during this time, parang grade 7 po ata ako nito. So, nung grade 7 po ako, hindi pa po talaga ako alam niyo po yun, hindi pa po ako, anong tawag dito? Hindi pa po ako matured, 'di ba? Hindi pa po ako matured sa mga bagay-bagay. So, meron pong nag-chat sa akin na classmate ko siya, lalaki. Nag-chat siya out of nowhere sa akin. Sabi niya, ano daw, he's tired na daw. So, sabi niya, he just want to rest forever na daw. So, eto po kasing classmate ko na to, parang nakikwento niya sa akin na meron siyang family problems, 'di ba? So, hindi ko na po masyadong i-share kasi it's his privacy. So, sabi niya, basta meron po siyang family problems. And ako naman po, hindi ko po alam yung i-response ko during that time kasi ayun nga po, out of nowhere siya nag-chat and hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero, nagsabi na lang ako ng mga, pero during that time naman, parang unting-unti na nade-develop yung faith ko. I mean, parang nagmamatured na ako pakonti-konti, 'di ba, sa Christian life ko. So, shinaran ko din siya ng gospel, ng mga salita ng Lord. Sabi ko sa kanya, pray ka lang. Ayun yung pinaka highlight ko sa message ko, mag-pray ka. And then, after ilang days, paulit, ano ba to? Ina-ask ko siya kung nag-pray ka na ba? Paulit-ulit kong tinatanong kasi gusto ko na mag-pray siya kasi alam ko na yung tanging solution lang sa problema dyan that time is si Lord. And magagawa niya yun kapag kinausap niya ang Panginoon through prayer. Sabi ko, mag-pray ka. Nag-pray ka na ba ganito ganyan? And then nag-chat siya, sabi niya, yes, nag-pray daw siya. And during that time, ang saya ko kasi masarap sa feeling na may natutulungan kang ibang tao, 'di ba? Even though hindi naman ikaw dapat yung bigyan ng praise yun kasi si God dapat ang bigyan ng praise yun kasi siya yung parang ginagamit lang tayong instrument ng Panginoon. Pero yung feeling na nakapag-share ka sa iba na grade 7 ka pa lang and I think ako yun,
12 years old, ganun, or 11. 'Di ba? At the age of 11 or 12, nakapag-share ka na and natulungan mo yung iba, 'di ba? Through uh, sharing the gospel, 'di ba? So, and then yung pangalawa po, old classmate ko siya nung elementary. So, hindi na kami classmate during that time. Pero yung nangyari to po to is grade 7 ulit ako. And then, nakikita ko kasi yung mga post niya sa FB. Hindi ko alam kung dump niya yun or something. Pero nakikita ko na nagpo-post siya na gusto niya ng, ayun. So, gusto niya nang mag-commit ng suicide. So, ako, nakakabahala, 'di ba? Siyempre bilang old classmate, kahit hindi na kayo nag-usap masyado, hindi na kayo close, meron ka ba rin concern for that person, 'di ba? Even strangers din naman, 'di ba? Magkakaroon kayo ng pag-aalala kasi suicide is not a joke, 'di ba? It's super serious thing, 'di ba? So, nag-chat agad ako sa kanya and then sabi ko, sa sabi ko, yung buhay mo is gift ng Panginoon sa'yo, kaya do not end it, 'di ba? Maraming mga tao dito yung nag-aasam na mabuhay pa kasi malapit na silang mamatay. Pero ikaw na may buhay pa, bakit hindi mo i-treasure yung natitira mong oras dito sa mundo? Kasi that's a gift from God and minsan lang yan, 'di ba? Gamitin mo yung buhay mo sa magagandang bagay. Gamitin mo 'to para ah, sa mission mo dito sa mundong ito. And then naalala ko din po yun, nag-share po ako sa kanya ng isang worship song na, about her situation. So, ayun po, hindi po siya nag-reply, sadly. Pero, nag-send po siya. And, wala naman po yun sa akin kasi at least, nag-share po ako sa kanya na panatag po yung loob ko kasi panatag po yung loob ko na tinulungan ko siya kahit papaano, kahit hindi siya nag-reply, 'di ba? Kasi kahit hindi siya nag-reply, syempre napaisip din siya, 'di ba? And hindi ko alam kung ginawa niya yun, kung pinakinggan niya yung worship song, kung binasa niya yung message ko, pero at least na-share ko sa kanya yung gospel. So, ayun po yung ebidensya na even though you're still young, you can share the gospel, 'di ba? You can still share the gospel, 'di ba? Kahit anong age ka pa, kahit sobrang tanda mo na, kahit hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makalakad, you can share the gospel to anyone, 'di ba? So walang hadlang sa age, hindi hadlang ang age, hindi hadlang ang status mo sa buhay, basta ayun, gusto mo na mag-share, pwede kang mag-share, 'di ba? And meron po ako ditong inhanda na 5 tips, actually 6 or 5 tips on how to effectively start to share Jesus with others, 'di ba? We all know po na yung hardest part and challenging part of sharing Jesus is yung magsimula, 'di ba? Paano ba ako magsisimula? Lalo na kung first timer ka. Paano ako magsisimula? Paano ko 'to gagawin? You don't have the knowledge or idea on how to start sharing the gospel. Kasi syempre First timer ka, 'di ba? So it is the challenging part yung magsimula, 'di ba? Pero syempre, kung sabi nga nila, 'di ba? Kung hindi mo ita-try, paano mo malalaman, 'di ba? So kailangan nating i-try, 'di ba? So yung first tips po or ways, number 1 is you have to deal with yourself first. Ano pong you have to deal with yourself first? Kasi syempre when we are sharing the gospel,
dapat yung faith natin stable siya. 'Di ba? Maayos yung status ng faith natin. 'Di ba? Kasi hindi naman sa super banal na napaka-banal mo para you need to parang sobrang banal para i-share yung gospel. No. Ang point dito is at least you have a good relationship with Jesus, 'di ba? Kasi for example, isa kang tao na palamura, 'di ba? Isa kang taong puro inom, puro bisyo, tambay, 'di ba? And then nag-share ka ng gospel. Wala namang masama doon, 'di ba? Walang masama doon, walang mali doon na mag-share ng gospel. Even though nagbibisyo ka, nagmumura ka, kasi lahat naman tayo sinners, 'di ba? Pero yung point doon is kapag yung sinaran mo is alam yung mga pinaggagawa mo na yun, maniniwala ba sila sa iyo? 'Di ba? Hindi. 'Di ba? Hindi sila maniniwala. So, ah kailangan yung faith natin is stable siya and maayos, 'di ba? And gaya ng sabi ko kanina, hindi naman kailangan ng super banal, 'di ba? Kasi during the process of sharing, nag-grow yung faith natin, 'di ba? Sa pag-grow ng faith, it takes time, 'di ba? Hindi naman sa unang araw mong bilang isang Kristiyano, maayos na agad yung faith mo. Mataas na, 'di ba? Hindi, 'di ba? May process, 'di ba? So during the process of sharing, over time na enhance yung faith natin and mas nagiging strong ito, 'di ba? Kasi sa pag-share natin ng gospel, hindi lang naman yung sinishare natin yung natututo, 'di ba? Pati tayo natututo sa mga sinasabi natin. May lessons din tayong natututunan sa pag-share natin. Hindi lang yung sinishare natin, 'di ba? So, ayun. During the process of sharing, mas na-enhance yung faith natin and mas nagiging strong. But let your actions reflect your faith, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Action speaks louder than words, 'di ba? Hindi lang dapat tayo puro salita, 'di ba? Dapat meron din tayong gawa, 'di ba? For example, ikaw nagsasalita ka na Jesus loves you, God is good. Pero yung pinagagawa mo sa buhay, makamundo pa din, 'di ba? Hindi ka lugod-lugod sa harap ng Panginoon, 'di ba? Paano ka paniniwalaan ng iba? Sabihin na natin hindi paniniwalaan, 'di ba? Paano ka magiging good role model, good example sa kanila kung ganun ka, 'di ba? So dapat balance yung actions and then yung words, 'di ba? Hindi mas mataas yung words and nandito yung action. Hindi din mas mataas yung action and nandito yung words. Dapat pantay sila, 'di ba? And importante din na when we are sharing the gospel, naiintindihan natin yung gospel, 'di ba? Kasi paano tayo mag-share if hindi natin naiintindihan kung ano nga ba yung gospel, 'di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, gospel is the good news, 'di ba? So, ayun nga, dapat tayo mismo naiintindihan natin yung gospel kasi paano natin i-share yung gospel kung hindi natin naiintindihan sa sarili natin, 'di ba? So ayun nga, number 1, you have to deal with yourself first. And then number 2, build relationship. Invest in genuine connections with people, 'di ba? When we are sharing the gospel, dapat dapat hindi naman sa parang idol tayo ng mga tao para mag-share tayo ng gospel. But magkaroon tayo ng good relationship sa kanila, 'di ba? For example, you are sharing the gospel sa kaaway mo. Walang masama doon, 'di ba? Walang masama sa pag-share ng gospel sa kaaway. Kasi sabi nga, love your enemies. Pero when you are sharing the gospel, may hadlang, 'di ba? Hindi maiiwasan yung hadlang. Kasi naiisip between sa inyong dalawa, naiisip nyo na kaaway ko to ganito ganyan. Kaaway ko to, madidistract ka. Yung nag-share, madidistract sa hindi niya masasabi lahat ng gusto niyang sabihin kasi nga kaaway yung pinag-share niya. Kaaway niya. And then yung nakikinig naman, hindi parang may tendency na hindi sila maniwala kasi kaaway niya to eh. May ginawan siya ng masama nito eh. Paano ka maniniwala dito?
'Di ba? So number two is you have to have you have you must have a good relationship sa mga sinisharean mo, 'di ba? Dapat maging example ka sa kanila, 'di ba? So ayun yung number two natin. And then number three is listen and understand. Respect others' perspective and experiences. 'Di ba? When we are sharing the gospel, dapat hindi lang natin hinahayaan na tayo nagsasalita, 'di ba? Dapat yung sinishare din natin, syempre, paano natin sila matuturuan, 'di ba? Mag-share ng gospel, ng word of God. Kung hindi natin sila binibigyan ng opportunity, ng chance na ikwento kung ano yung experience nila, yung perspective nila, 'di ba? Dapat hindi ka nagmamarunong, 'di ba? Kasi even though ikaw yung nag-share ng gospel, pantay pa rin kayo. Pantay pa rin kayo, 'di ba? Walang mas nakakataas sa inyo. So, give him or her opportunity to at least share yung perspective niya, yung paniniwala niya, 'di ba? So, ayun, listen and understand. Hindi lang yung sinishare mo yung makikinig sa'yo and iintindi sa'yo, kundi ikaw din dapat, 'di ba? And then number four is share your story. Tell how Jesus has impacted your life, 'di ba? So, kapag tapos na siya mag-share, 'di ba? Sabi ko nga kanina pantay dapat kayo. So, kung nag-share siya, mag-share ka din, 'di ba? Ikwento mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon sa buhay mo, kung gaano binago ng Panginoon yung buhay mo, 'di ba? Ikwento mo sa kanya. Pero sa pagkukwento mo, wala dapat pagko-compare, 'di ba? Wala dapat yung kung ako nga dapat ikaw din ganito. No, 'di ba? Iba-iba tayo ng situation, iba-iba yung plans ng Panginoon sa buhay natin. So, wag natin i-compare yung situation mo sa situation niya, 'di ba? Hindi mo i-compare, ikikwento mo lang, 'di ba? I-narrate mo lang kung ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sa kung paano niya binago yung buhay mo, 'di ba? Ikikwento mo, hindi mo i-compare sa situation niya na ako nga ganito dapat ikaw din ganito. No, hindi dapat ganun. Okay? So, hindi natin dapat in-invalidate yung feelings ng pinag-sharean natin, 'di ba? 'Di ba? Okay. And then number 5 is be respectful. Approach conversations with humility and empathy, 'di ba? So kapag nag-share tayo ng gospel, hindi dapat tayo ang haba ng kwento niya naiirata na ako sa iyo. Ganon, hindi dapat ganon, 'di ba? Dapat patient tayo sa pagkikwento, 'di ba? Kasi wala namang time limit yung pag-share ng gospel, walang time limit. Kahit umabot pa kayo ng isang araw diyan na pag-share, that's okay, 'di ba? Nasa sa inyo 'yun, 'di ba? So, be respectful. I-respect mo yung siya, 'di ba? Dapat hindi ka naiirita, naiinis sa pagsalita niya or sa mga sinasabi niya kahit alam mong mali, 'di ba? Hindi ka dapat mainis. Instead, i-correct mo siya in a good way, not in a bad way, 'di ba? So, ayun po yung 5 na sinulat ko na tips on how to effectively start to share with Jesus with others. So, lahat po yan is nakadepende pa rin po sa sitwasyon, 'di ba? Sabi nga, at the end of the day, it's between them and God, 'di ba? Sila lang dalawa, 'di ba? Ikaw lang ginamit ng instrument ng Panginoon, 'di ba? Pero si Lord pa rin yung musician. Ikaw yung instrument lang, 'di ba? At least yung part mo ginawa mo, yung mission mo, yung utos ng Panginoon sa iyo na go into all the world and preach the gospel. Nagawa mo, 'di ba? Pero at the end of the day, it's between them and God, 'di ba? Silang dalawa lang, 'di ba? And meron din po ditong statement na tayo ang nagtanim, ngunit sila ang eto pong statement na to is galing po sa D5 namin, nila Kuya Jopet. Sabi po ni Kuya Jopet na tayo ang nagtatanim pero sila ang bahala kung papatubuin nila ito at aanihin
nila ito. 'Di ba? So, tayo, nagtatanim tayo ng Word of God, ng Gospel sa kanila, sinishare natin sa kanila, natatanim nila ito sa kanilang puso, sa kanilang isip. Pero silang bahala kung papatubuin ba nila ito or aanihin nila ito or gagamitin ba nila ito sa situation nila kung tatanggapin nila yung gospel natin, 'di ba? So hindi naman natin sila mapipilit, 'di ba? At least sabi ko nga ginawa natin yung ating part, 'di ba? Tayo ang nagtanim, ngunit sila ang bahala kung papatubuin nila ito o aanihin, 'di ba? Parang magsasaka lang, 'di ba? So ayun po yung doon na po nagtatapos yung ating devotion ngayong araw na ito. And then uh, meron din po ako nakitang quote sa Facebook po na one life can change the world, 'di ba? So kung paano binago ng buhay ng Lord yung kung paano binago ng Lord yung buhay ng isang tao, it can change the world, 'di ba? So tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Panginoon, may ministry man o wala, let us share the gospel, 'di ba? Let us preach the gospel. Kahit hindi ka pastor, hindi ka leader, you are just a member, you can share the gospel to anyone, 'di ba? To anyone na gusto mo, 'di ba? Kasi ang pag-share po ng gospel, masarap po talaga 'yun sa pakiramdam. Iba po yung feeling na nag-share ka ng knowledge mo, 'di ba? Kapag mga teacher nag-share sila ng knowledge nila sa kanilang mga students, iba yung pakiramdam, 'di ba? Pero mas iba yung pakiramdam kapag yung sinishare mo na knowledge is nakakalugod sa Panginoon and tungkol sa Panginoon, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao sa buong mundo ay naniniwala sa Panginoon, 'di ba? So marami pa rin tao ang hindi naniniwala sa Panginoon, 'di ba? So tayo bilang mga Kristiyano, gawin natin yung mission natin dito sa mundo na i-preach, sundin natin yung utos ng Panginoon na i-preach yung gospel sa lahat, to all creation, 'di ba? Okay, so ay doon na po nagtatapos yung ating devotion. Nawa po ay may natutunan kayo, and before po tayo mag-end, let us all pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord God, sa gabing ito, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God. Nawa po, Lord God, lahat ng naiintindihan namin sa gabing ito, Lord God, ay magtanim sa amin, Lord God, at anihin namin ito, Lord God. Lord, ipinagdarasal ko po, Lord God, ang kalagayan po, Lord God, ng bawat isa, Panginoon. Alam ko po, Lord God, na hindi ko man po batid, Lord God, kung ano po ang kanilang mga buhay, kung ano nangyari sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ngunit, Lord God, ikaw alam mo, Lord God, at alam ko, Lord God, na nandiyan ka para sa kanila, Panginoon, at lagi kang nakatingin sa kanila, Lord God. Lagi mo silang binabantayan, Lord God, sa bawat segundo na kanilang buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa opportunity, Panginoon, na binigay niyo po sa akin, Lord God, upang ma-share, Lord God, ang salita mo sa iba, Lord God. At Lord, nawa po, Lord God, matutunan namin bawat isa, Lord God, bilang mga Kristiyano, Lord God, na hindi lamang umupo, Lord God, at umuwi, Panginoon, sa simbahan, Panginoon. Ngunit, Lord God, hindi lang kami uupo, Panginoon, ngunit, Lord God, kami, Lord God, ang mag-share ng gospel, ng salita mo, Panginoon, sa iba, Lord God. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa, Lord God, bilang inyong instrumento, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng mission, Panginoon. Let us be your instrument, Panginoon, sa pag-share ng gospel sa iba, Panginoon. Lord, gabayin niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga tatapusin pa, Panginoon, sa kanilang mga unfinished task, Panginoon, sa kanilang, ang mga estudyante, Panginoon, kanilang mga schoolworks, Lord God, sa last month, Panginoon, ng kanilang pag-aaral, ikaw po ang gumabay, magprotection, Panginoon, sa kanila, Lord God, at magbigay sa kanila ng strength and knowledge, Panginoon. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, ng courage, Panginoon, and also time, Panginoon, upang still maka-attend sa inyong mga gawain, Panginoon. Sa iyo ko po
binabalik lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, amen po sa ating lahat, and dito na po tatapos ang ating devotion. Good night po and God bless you all. Bye-bye.